pinakadakila. Dito sa Mateo 18, no? Sabi dito, no? Nang ang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino daw yung karapat-dapat? Yung the best doon sa presensya ng Panginoon. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at hindi tumulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino man nagpapakumbaba, gaya ng isang batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sabi sa atin ng Panginoon, kung gusto natin na maging dakila sa kaharian ng Diyos, tumulad tayo sa bata. Siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino man tumanggap sa isang bata katulad dito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tumanggap. Isa sa mga ugali ng mga bata na dapat natin tanggapin ay ang bata ay nagpapakumbaba. Di ba? Ano napansin niyo sa mga bata? Ha? Negative naman yan. Yung positive, yung nakikita natin magandang ugali sa mga bata. Magalang. Di ba? Naranasan nyo naging bata, di ba? Di ba yung bata pag nag-away, pagkalipas ng ilang oras, pati na sila. Madali silang magpatawad. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Di ba ganyan yung mga bata? Ano pa yung napansin nyo sa bata? Hindi sila nagsisinungaling. Di ba? Kasabi sila ng totoo. Di ba may kasabihan nga tayo, ang bata, kung ano yung nakikita niya sa matanda, gagayahin na ang bata. Kaya kailangan maging mabuting halimbawa tayo. Amen. Kaya nga sabi, ituro sa bata, habang maliit pa siya, ituro sa kanya yung tama. Para sa paglaki niya ay hindi niya makakalimutan. Ako, kaya natanim sa akin yung salita ng Diyos. Bata pa lang ako noon, meron na natuturo sa amin ng salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ako ng takot sa ating Panginoon. Hanggang sa nagka-edad na ako. Kasi hindi nawala yung salita ng Diyos. Diba? Mahalaga yun. Kaya kailangan yung pumapasok sa ating isip, sa ating puso, ay yung salita ng Diyos. Hello? Hi. Pero pa dito, no? Sabi dito, mas mabuti pa ang isang tao ang siyang bitinan sa leeg ng isang malaking biningan bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kaysa siya maging sahin ng pagkakasalan. Ibig sabihin, yung mga tao na pinagmumulan ng kasalanan, ito ay paparusahan ng Panginoon. Sino po yung mga pinagmumulan ng kasalanan? Paggawa ng masama, yung mga nagbubugaw sa gawaing masama. Yung mga pusher, di ba yung mga nagtutulak ng mga masamang damo, mga shabu, gano'n, mga drugs. Yung mga pusher yan, di ba? Meron user, meron nagtutulak, at meron gumagamit. Di ba dun sa mga gumagamit, medyo mababa yung kaso. Kasi hindi gumagamit lang siya. Pero yung nagtutulak, mas malaki yung kasalanan. Di ba? Kasi binubulid niya yung tao na gumawa ng masama. Sino pa? Yung mga nagchichismis. Ayan. Mga nagsasabi ng hindi totoo.
Yan din ang pinagmumula ng Away. away, samaan ng loob. Di ba? Sabi nga ng Biblia, bago ka sumaksi sa isang usapan, alamin mo muna. Kailangan meron 2 o 3 saksi. Hindi yung isa lang. Halimbawa, may nagsumbong sa'yo. Si ganyan, ginagawa yung ganyan. Huwag ka muna maniniwala. Kailangan meron 2 saksi o kaya yung tao na na-involved. Pag-usapan ko. Kasi mamaya baka na naninira lang siya, sinisiraan niya lang si ganyan. Kaya maganda yung 2 pagkaharapin mo. Di ba? Mas maganda. Para hindi ka nagtatangi. Sabi nga dito, no? Kung ang iyong kamay at paa ang sanhi na iyong pagkakasala, yan, dahil ikaw ay nagkakasala, dahil sa iyong kamay, dahil sa iyong paa, sabi diyan, putulin mo at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, na putol ang kamay o paa, kaysa naman kompleto ang iyong katawan, ang iyong paa, ang kamay, pupunta ka naman sa impyerno. Diba, kung may katawan ang kamay, paano ba nagkakasala yung kamay natin? Pinang-sasampal mo, diba? Pinang-susuntok mo, pinagnanakaw, diba? So, ibig sabihin, itong kamay na to, pwedeng gawin sa masama, pwedeng gawin sa mabuti. Yung paa, pinagsisipa. Yun naman. Yung mga taong gumagawa ng masama, mabilis yung kanilang paa sa paggawa ng kasalanan. Ay, mga runner, mga tumatakbo. Kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng kasalanan, anong sabi ng Biblia? Putulin. Siguro kung gagawin natin yun, marami ng putol yung kamay sa atin. Hindi naman ano yun. Hindi naman literal na gagawin natin. Ibig sabihin, i-control natin, huwag natin hayaan itong kamay ay gamitin sa masama. Di ba? Pwede mong gawin sa mabuti. Pag-encourage. Di ba? Sa pagtatrabaho, ginagamit tayo ng kamay. Diba? Oo, mahalaga yun. Meron tayong kamay. Hindi tayo makakapagtrabaho. Ay, itong kamay natin, gagamitin natin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Meron pa sinasabi ko, ang mata mo, ang nagiging sanhi ng kasalanan, anong gagawin? Dudukutin mo. Ano bang pwedeng gawin ng mata? Ang boso. Diba? Panonood ng malalaswang panoorin. Diba? Marami tayong nakasikanyan sa cellphone. Gana. Diba? Kung ang kamay mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Ano, kaya marami siguro nagre-rape. Maraming gumagawa. Kasi yung mga pinapanood nila, di ba? Yung mga palabas na hindi karapat-dapat. Ano nangyari? Dahil sa kanyang panunood ng malalaswa, yung kanyang kaisipan, naging masama na rin. Diba? Yung napapanood niya, gusto niya rin gayahin. Ay, yung nangyayari? Yung bata pa, nagawa na ng masama. Nakulong na. Di ba? So, kung hindi natin nakokontrol yung ating emotion, yung paggawa ng masama, iwas tayo sa kasalanan. Amen? Amen. Hindi naman sinasabi na dudukutin mo yung mata mo. Ibig sabihin niya, yung mata mo, yung karapat dapat lang yung titignan mo. Hindi yung masasama. Kasi kung ano yung pinapasok natin sa ating isip, yun din ang lalabas.
Kung mabuti ang pumapasok sa isip, mabuti rin ang lalabas. Pagka masama, masama rin. Kaya, pipiliin mo yung pinapanood mo, pipiliin mo yung pupuntahan mo, yung sasamahan mo. Para makaiwas ka sa kasalanan. Hello? Sabi nga nila, yung yung kawayan. Di ba yung kawayan, habang lumalaki siya, tumitigas. Mahirap ng malututin pagka malaki na. Kaya habang bata pa, madali pa siyang malututin. Ganon din sa kabataan, di ba? Pagka tinuturuan mo siya ng tama, yun ang ma-apply niya sa buhay niya. Pero kung basura yung pinapasok niya sa isip niya, ano mangyari? Hanggang sa paglaki niya, yun ang tututunan niya. Diba? Kaya kailangan kayo mga kabataan. Sabi nga nila, sabi niya si Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. May kondisyon yun. Kung yung kabataan magiging magiging masunuri, may takot sa Panginoon. Hello? Hi. Alam nyo, yung natin, itong bansa natin, itong Pilipinas, kaya maraming magnanakaw. Kasi habang maliit pa sila, na-train na sila na paano magnakaw sa gobyerno, di ba? Yung mga kurap, yung mga gumagawa ng hindi maganda. Kasi kung ano yung puno, sa yun yung bunga. Kasi yung puno, yung nila, yung nagtungo sa kanila, hindi naging mabuting halimbawa. Kaya nauso na yan mga pagnanakaw, corruption. Kasi nga, doon pa lang sa una, meron na silang maling ginagawa. Kaya ginagaya nila. Kaya kung ano yung tinuturo sa bata, yun ang gagayahin nila. Kaya tayo, ang pamantayan natin para magkaroon tayo ng pagbabago ay yung salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na ito. Ito'y basahin mo araw at gabi para ikaw ay magkaroon ng matuwid na landas. Diba? Hindi ka malakad sa kong gawain, kundi sa matuwid na landasin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ilaw upang tayo ay makapalakad ng may kaliwanagan. Sabi nga ng pagka ang bulag umakay sa kapwa bulag, ano mangyayari sa kanila? Malulusot sa impurna. Kasi kapag ang bulag umakay sa kapwa bulag, papapahamak sila. Kasi hindi nila alam yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Yung tamang landas, naliligaw sila. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Nagbabago at nagpapala ng ating buhay. Amen? Amen. May tanong ba kayo sa ating natalakay ngayon? Oo. Diba? Sabi natin ng Panginoon, kung gusto natin maging dakila sa kaharian ng Diyos, tayo ay tumulat sa baka. Naging magpatawad. Sabi ng totoo. Diba? Masunurin sa mga magulang. At tayo po'y umiwas sa kasalanan. Kung alam mong matutokso ka sa ganito, huwag ka nang pupunta. Diba? Kasi lahat naman tayo dito may kahinaan dito. May weakness tayo. Kaya kailangan ng ating mga kahinaan, inalapit natin sa Panginoon. Amen? May tanong ba kayo sa ating talakay ngayon? May tanong kayo? Yan na. Ang gagawin natin ngayon?
Ano yung natutunan natin? Tumula tayo sa sabi ng totoo. Sapagkat ang kasinungalingan ay mapapahamak sa impyerno. Liars go to hell. No? Sige tayo, magsa tayo.